Okay, magandang araw mga katoto. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Yelocano Motovlog. Ngayong araw, dito po tayo sa Rosie Santa Balbina. Meron po tayong i-reviews na isang underphone unit ng Rosie Motors po mga katoto. Bago po yan, papasok muna natin ang intro. Okay mga katoto, maraming salamat po at nandito po kayo sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the bell icon para always updated po kayo sa ating mga YouTube upload po. At yung mga reviews ng unit ni Rosie Motorcycles po mga katoto. Ito na ang pinakihintay ninyo mga katoto. Hindi man siya version 2 pero malapit nang may release po yun mga katoto. Ngayong araw, meron po tayong i-reviews na isa sa mga pinakamagandang at mabilis din na underbone ni Rosie. Yan po mga katoto. Kundi man ang Rosie Flush or mas kilalang Rosie GP 150 po mga katoto. Itong motor na to kahawig po ni Sniper Classic na 135 or Sniper 150, 155 o di ko alam kung anong tingin nyo dito. Pero para sa akin, kawig ni Sniper 135 na Classic or MXI po mga katoto. Ayan po. Ito pong motor na to mga katoto, wala akong masabi kasi ito yung ipapakilala ko po sa inyo na ginagamit natin. Pero bago po yan mga katoto, i-reviews po natin itong motor na to, kung ano yung mga kinabit ni Rosie Motorcycle po mga katoto. Ito po. Unang-una po sa lahat, i-review natin ang kanyang size sa gulong sa harap. Ang kanyang size sa gulong sa harap is 90/80 17. Ayan po mga katoto. And ito po ang kanyang display. Yan po. Parang naka-floating disc po yan mga katoto. And also, ito po ang kanyang speedometer sensor or speedometer display po mga katoto. Hindi po to ABS na motor mga katoto. Mukha lang ABS lang pero non-ABS po siya. And ito po ang kanyang caliper. Dual piston caliper or mas kilalang two-pot caliper po mga katoto. And kanyang mags is two-tone po siya mga katoto. Ang pogi itong mags nito pero grabe. Lakas ng tindig po mga katoto. And ang kanyang fender po sa harap, pakita po natin, very premium po siya. Medyo, masabi ko naman hard plastic po siya mga katoto. Ayan. And also, papakita ko rin ang kanyang size sa kanyang gulong. Ang size kanyang gulong is 120/70/17 po ang kanyang size sa gulong. And then, ang kanyang disc brake din sa likod, ganun din, mayroon design. And single pot caliper po siya mga katoto. Ang kanyang braking system, ganun din. Hydraulic brake po siya mga katoto. Ganun din sa harap po. Ayan. And also, ang kanyang engine specs, ito po ang papakita natin. 4-stroke, 5-speed, 2 valves, single overhead head cam, and fuel injected na po siya mga katoto. Ito pong motor na to is FI. Kumbaga, itong engine niya is kahawig ng or same engine with CRF 150L mga katoto. Pwede naman siyang i-upgrade into mga basic upgrades lang na clutch spring or clutch lining. Basta bahala na kayo mga katoto. And ang kanyang play rings is meron siyang design dito na may butas dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ang pagkakaalam ko lang is shark grills tawag dito, yung shark grills niya ito mga katoto para sa kanyang aerodynamics. And also meron siyang dalawang bulsa dito mga katoto. Ayan po. And susunod po natin ang kanyang headlight. Ayan po ang kanyang headlight. LED po yan mga katoto. Tatlong ilaw yan para sa low. Ito. Tatlong LED po yan para sa low. Ito po na dalawang LED dito sa baba is para sa kanyang high. Yan po mga katoto. And ito rin ang kanyang sa harap, sa kanyang dibdib. Dibdib ba or itong
Basta hindi ko alam kung ang tawag ninyo. Meron siyang parang mata na nandito na very aggressive look na lakas ng makatindig. Ito po ang ganyang daytime running light. Tapos ito ang ganyang signal light po mga katoto. Ipapakita ko yan konting sample sa ating pinakita ko na po yan sa ating sample. Yan po mga katoto. And also, ang ganyang mga decals. Ito po mga katoto. Yan. Simple lang ang kanyang mga decals, hindi man maraming stickers. Para ginawa nilang simple, di ba? And also dito sa kanyang likod, yan po, meron siyang kahawig na taillight sa braking system po mga katoto. Ang pagkaalam ko lang dito, parang kaparehas ni Honda GT-R 150. Ayan po. And ito ang kanyang signal light po mga katoto. Ayan. Ito ang kanyang mga signal light. Ito ang kanyang daytime running light sa braking system po mga katoto. And then ito po ang kanyang susian para mabuksan po ang kanyang seat ko. And then ito ang kanyang tapaludo sa likod. Yan. Parehas sila ni Sniper 150 at 135 po mga katoto. And then ang kanyang sprocket set naka 15 45 po. 15 sa harap sa engine and 45 sa kanyang sprocket sa likod. Yan po mga katoto. Ang kanyang mags naman, two-tone. Yun nga, sabi ko kanina, naka two-tone color po siya mga katoto. Pero ingat lang kayo kapag maglilinis kayo ng ang inyong mga mags. Yan po. Medyo makakaano lang to, nakakasugat. Pero, medyo lighten din siya. Tsaka, alloy mags na po to mga katoto. And also, ito pa, bale, naka-tubeless tire na po yan kapag ilalabas ninyo po ang Rossi GP Plus 150 po mga katoto. And also, ipapakita ko naman po dito ang kanyang mga switches. Unang-una po sa lahat, andito ang kanyang off, park light, and headlight po ang kanyang switches. And also, dito naman ang kanyang push button, push start button, tsaka high and low, horn, at turning signal light. Pero dito na rin yung kanyang built-in hazard. Kapag ito turn left yun yan, ma-activate po yan. Ganito po siya. Left, tapos right, ma-activate po ang kanyang hazard switch. Yan also, ang hindi lang mawawala sa mga motor ay yung kanyang mga charging system sa mga cellphone. Yan po mga katoto. And then, pakita po na ito kanyang dashboard. Yan po. Very good looking sa kanyang dashboard po mga katoto. Ayan. Papakita natin. Total na-activate naman to. Yan. Ito ang kanyang check engine, fuel gauge, odometer or kumbaga tawag nila dito speedometer, tsaka makikita ninyo ang odometer at kapag may pinindot ninyo makikita rin ninyo rin ang kanyang trip meter and also gear indicator mga toto. Andito rin ang kanyang neutral indicator, turn left and right, yan, and then high and low na indicator po yan mga katoto. Ayan po. And then kapag i-start niyo po itong motor na to mga katoto, hintayin niyo lang ng 5 to 10 seconds bago matapos ang kanyang fuel pump. Yan po mga katoto. And then yan po ang ating i-reviews. Pero sisingit ko ang kanyang sound check. Yan po mga katoto. So i-start natin mga katoto. Ipapakita ko kung ano kanyang sound check at animation sa kanyang dashboard. Yan po. Medyo mahina lang yung battery natin. Yan. Kapag napaandar niyo sa mga katoto, hintayin niyo lang bumaba yung kanyang idle into 1,500 RPM. Kapag bumaba na po yan, dyan, bale, ito ang kanyang sound. Parang tunog sniper din. Magkalayo man lang tunog, pero parang sniper. Yan po. Then, ipakita ko ang kanyang limit sa mga nagre-request. Tama na. So, yan lang ating i-reviews po mga katoto. Maraming salamat po sa mga
nanood ng ating YouTube vlog video. And also maraming salamat po sa mga nag-share sa ating Facebook page at mga nin-upload nating mga reviews na unit. And big shout out po sa ating mga subscribers. We got 196 subscribers, road to 1,000 po tayo sa ating YouTube channel, mga katoto. Ipapakita ko na lang sa ending video natin ang mga isa-shoutout na natin. Ayan po. This is your Ilocano Motovlog. Thank you so much po sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share sa ating Facebook page and sa ating YouTube channel. Subscribe and click the bell icon below para always updated po kayo. Maraming salamat po. This is your Ilocano Motovlog. Peace out!